What is up guys? Ito panibagong topic na naman po tayo mga kababayan. Regarding nga po ito, dito nga po sa naging hearing dito nga po sa Senado. At medyo parang nagkaalitan o nagkainitan ba? Ito nga pong si Senator Chis Escudero at Senator Bato de la Rosa. Dahil nga po dito kay PDEA agent nga po Jonathan Morales mga kababayan. Kung napanood nyo man to nung mga nakaraang araw, kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Dahil nga pong ito nga po ang sinabi ni Senator Chis Escudero. Itong si Morales, kung sino-sino nga po kasing personalidad ang mga binabanggit. Hindi naman po pwede kada banggitin niya is paiimbitahan sa Senado. Lalo na kung hearsay lang nga. Kung galing lang ba sa mga salita, sa mga chismis. Dahil kung bawat sasabihin niya is iimbitahan, marami nga pong masasayang na oras at pera syempre dahil hindi naman basta-basta yan. Ito nga pong si Jonathan Morales, kung sino-sinong personalidad ang binabanggit, ay may mga artista. Ito nga pong kay Marcel Soriano nga po ito at ay kay Pangulong BBM na pinagsasabi niya na sabi nila nagko-cocaine down. Chismis lang naman po. So kayo mga kababayan, anong sa palagay nyo dito? Ito ba si Senator Bato de la Rosa? Ang tingin ko kasi parang pumapanig mga kababayan dito nga po kay Jonathan Morales. So mga kababayan, i-comment down below nyo kung ano masasabi nyo dito. Kasi parang iba yung pakiramdam ko rin dito mga kababayan. Ito base lang to sa aking opinion Dahil dito napanood ko kasi mga kababayan. Medyo nga po, di ba, nagkasupalpalan nga po ito. Itong dalawa nating senador mga kababayan. Kayo, tingin nyo ba pumapanig ba ito mga kababayan si Senator Bato dito kay Jonathan Morales? At mga kababayan, ito, may papanood akong video sa inyo. Kayo na lang po ang humusga mga kababayan. Napanood ko lang din po ito. Nakita ko lang dito sa social media, sa Facebook, sa TikTok. So ito mga kababayan, panoorin nyo. Watch this. How do I English this? What? Please give this chairman the... Was forthwith filed para in direction, usually isa. And by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction maliwanag. Hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhang mga tao. At hindi ho ako magugulat na totoong nakasalamuhan niya, yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig. Yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yan. Ayoko na hong pakialaman yun. Kung ano man po ang sama ng loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basehan ng pagdinig. Pero base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin nating depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes, thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. Thank you.
I admire your insights, your inputs, and again, I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDEA Agent Morales, si President Duterte, si President Bongbong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities. Now, but please just give this chairman the, you know, the, how do I English this? What? Please give this chairman the, huh? Leeway.